ang mainit na usapin niyan is yung flood control concerning the DPWH. So, nakita natin kung paano gustong i-connect ng gobyernong ito yung former administration, Duterte administration, at syempre, ang secretary ng DPWH during that time, itong si Mark Villar. So, kailangan niyang bumoto in favor of the kagustuhan ng administrasyon nito. Hindi na tayo, huwag na tayo paligid. Huwag na tayong magpaka-ipokrito pa dito. Talagang gusto ng gobyernong ito, palitan talaga si Escudero. Ang gustong ipalit ay walang iba kundi si Tito Soto. Wala nang ibang ano. Kaya ito po ay hindi talaga malayong mangyari o hindi malayo sa katotohanan na may gusto nito ay yung gobyerno. Wala nang iba. So, Villar, yung kapatid ng Villar, they really have to go to the kagustuhan ng gobyerno ito. Cayetano, Pia Cayetano, I don't know what happened to this, naghiwalay ng landas yung magkapatid. I really don't know what went wrong or what. This little thing helped me more than my last therapy session. It's called the Pandy, a lifelike plush toy designed and powered by AI. It makes you feel loved, supported, and helps during tough times. The Pandy uses AI-powered motion sensors that gently react to your touch. So when you cuddle it, it actually cuddles back. It's the kind of gift your girlfriend would love you for, and your little ones wouldn't stop hugging. The brand is so confident you will fall in love with the Pandy. They will refund you 100% of your money if you don't. So click shop now and thank me later. We've been doing this for a very, very long time. We are very good at what we do. We know What transpired kung bakit itong si Pia Cayetano pumunta sa pagboto kay Tito Soto. Laging magkatabi yung magkapatid na yun, si Alan at saka si Pia. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila or whatever, na alam naman natin itong si Pia Cayetano bilib na bilib kay Tatay Digo. But I don't know what happened now. I really don't know kasi wala akong makitaan na issue naman itong si Pia Cayetano. Si Erwin Tulfo naman, at saka si Rafi Tulfo, alam naman na natin na ito talagang ito. Mga balimbing talaga yung mga ito. Kumbaga playing safety yung mga ito. So, hindi na ako magtaka kung saan ang dapat tumungtong yung bangaw doon. Ganun sila. Ganyan yung mga sila. Kagaya din ni Ligarda. And Zubiri, ganun din si Zubiri. I mean, kung saan yung mas lining doon sa kanyang interest or sa kanilang interest, doon sila. Hindi na ako magtaka dyan kay Zubiri. Gatchalian, alam na natin kung saan yan. Lapid, si Lapid, pinaka-silent sa lahat, pero syempre, nauuna dyan is playing safe. Kaya nananatili yan, walang issue, hindi nagkaka-issue yan kasi playing safe na talaga naman. ERC ito, gano'n din, playing safe din yan. Wala nang ibang reason dyan kung saan yung kung halimbawa malakas ngayon ng Duterte, sa Duterte siya. Kung malakas ngayon yung Marcos Jr., kailangan niyang doon kasi kumbaga playing safe. Diba? Mayanin. So automatically, ang hindi bumoto kay Tito Soto, sila na yung magiging or naging minority. Sila na yung minority. Yung dating majority, naging minority. Yung mga bumoto kay Tito Soto, sila na po ay automatically considered the majority na. So ito na yung mga majority. In short, sila yung mga opposition. So nakita natin kay Jingo Estrada, very consistent kung saan yung kasi ito kasi si Jingo Estrada, medyo emotional kasi ito eh. Galing siya doon sa kung ano yung nangyari sa tatay niya, danas niya rin ang nakulong with his father. So alam niya yung mga ginawa sa kanya, alam niya yung mga pangyayari, alam niya yung feeling nagaganito. Siyempre,
i-believes na innocent sila po ay i-believes na sila po ay pinagkaisahan with the CIA or the American government kasi Pati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Akala ko mga kababayan, si Senator Rodante Marcoleta lang ang may pasabog sa ikatlong hearing session ng pag-iimbestiga po ng Senate Blue Ribbon Committee dyan sa malawak na anomalya ng flood control projects. Abay, sumabay ang mas malaking pasabog ng kabuuan ng Senado na kung saan ang liderato abay napalitan. Ang former Senate President na si Cheese Escudero ay pinalitan po ng kasalukuyang Senate President na si Tito Soto. At ang nakakatawa pa dito, kagabi dahil nasa palitan ng liderato, kagabi alas 7 po, nag-upload po tayo ng isang video dito sa isang channel sapagkat tayo po ay nakakuha ng impormasyon. Sabi ko nga, bagaman yun ay hindi pa kumpirmado kagabi, pero may posibilidad na kung saan patatalsikin ng bagong Senate President na kung saan ito nga si Senator Tito Soto, etong si Senator Rodante Marcoleta sa pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At ang napipisil nga, napapalit sa kanya ay si Senator Ping Lacson. Ngayon, nag-antay tayo ng ilang oras, nag-antabay tayo, meron pang isang pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Ito na mga kababayan, naglabas na ng saloobin, naghamon, nagbabala na si Senator Rodante Marcoleta sa uupong bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Alam ko talagang hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari na sa isang iglap, nagbago ang liderato ng Senado. At kagabi nga ay nakumpirma natin na napipisil ng majority block na ipalit na si Senator Ping Lacson kay Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Bagaman hindi pa naman po talaga opisyal na naitatalaga si Senator Ping Lacson, pero kagabi ay naglabas na ng pahayag si Senate President Soto na napagdesisyonan niya ng majority block na patalsikin na si Marcoleta, ipalit na si Lacson. Ngayon, kanina sa isang session sa Senate, naglabas na ng pahayag si Senator Rodante Marcoleta. At tila ang isa sa mga pahayag niya doon ay nasa uring pagkahamon, challenge, kumbaga, sa uupong bagong chairman ng nasabing komite. Sa makatuwid, ito po ay magiging hamon niya o naging hamon niya dyan kay Senator Ping Lacson sapagkat siya na yung napagdesisyon na ng majority block na pumalit sa napatalsik na Senator Rodante Marcoleta. Mabuti pa po ay panoorin natin ang sabay-sabay ng isang bahagi ng nasabing sesyon kanina ng Senado. Nandito nga ipinahayag ni Senator Rodante Marcoleta yung kanyang mensahe at ang kanyang challenge. Makikita niyo po sa screen ang nasabing video, panoorin po natin nagsabay-sabay. Ako ba'y naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya siguro makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yung po yung akala niya. Opo. Pagkakas po tinanggihan ng ating salita. Alam ko po. Alam ko po. Sinabi niya kay Tesla siya. Ayoko mo ito maglalagay siya. Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President,